Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. O eto naman, si Kuya nyo Basti kung ano-ano naman ho ang kanyang gindawilwel. Kung ano-ano naman ho ang kanyang sinasabi dito sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Kuya nyo Basti mga dabawin niya. Tila yatang stress na ho siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Baste! Stress ka na ba kay Pangulo? At kung ano-ano naman ang mga imbento na sinasabi mo, Baste! O eto mga ka-action, mga kakampeng, binanatan niya naman ho si Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang pagtipon-tipon. Oo. Na kung saan hindi ko alam kung ilang libo ang mga dumalo. At ito mga ka-action, mga kakamping galit na galit ho siya sa mga mainstream media, sa mga may-ari na mga mainstream media. O ito mga ka-action, kayo na ho ang mag-ahusga kung tama pa ba itong mga pinagsasabi nito ni Baste. Ba iwan? Ay talagang masasabi ko ho talaga na ito si Baste. Talagang stress siya sa Pangulo. Ito, panoorin muna natin at pakinggan. Siya yung nagbukas ng flood control issue because, you know, the narrative that they wanted to present to the public, kasi itong mainstream media, hawag niya po, tangina po din yung mainstream media mo, yawa mo. Tinuod man, ay mo, kalain na, gato mga trabahante, ang mga tag-iya, anak, mga tag-iya. Fuck you. So they wanted to, you know, form this narrative that Marcos, Bongbong Marcos, is the savior. So, PowerPoint pa, nga murag kinsang maestro ang gago. Oh, these are the contractors that, you know, had ghost projects. Contractor? O ikaw? Nga na ka... Utang ina. Scammer. Scammer ng tawhana gyud. Scammer gyud. Hindi, kita nyo naman. Magkasama sila ng kapatid ko, ng Vice President. Ito lang yung, I want to put out this argument ba. They started destroying the reputation of the Vice President with the 125 million confidential funds. But how much have we lost? How much money have we lost in the flood control projects? More or less $2 billion. And now they want to impeach the Vice President? Sige. Sabihin na natin na totoo yan dalawa. Just to be objective about the issue. 2 billion against 125 million. Who will you impeach first? Putang ina ng gago. Anyway, optics kasi yan. And when 120 billion wasn't enough, you know, ginawa na nilang 6 billion. They added more figures to it. Yan. Gago na mainstream media yan, yan yung ilalabas nila. So that they, you know, people, they want to influence the people. Because mainstream media is stitched with pop culture. And people do not, you know, are used to looking at mainstream media and pop culture. Kaya yung tao, nagugoyo ng administrasyon na to kasi hawak nila yung media eh. So anyway, alam ko naman, isa-splice pa rin nila yung sasabihin ko. But again, fuck you. Mga DDS, tanong ko lang ho sa inyo. Kayo ba, natutuwa ba o masaya ba kayo sa ganyang ugali na talagang may pagkabastos ho talaga? Sa totoo lang, sorry ha, ako'y nagtatanong lamang. Kayo'y natutuwa ba? Naririnig nyo yan sa isang iniidolo nyo? Tama ba yung pagsabihan mo na
minura mo na, tapos pinakyuhan mo pa. Tama ba yun? Di ba? Nasa tama pa ba yun? Bilang siya ay elected ng taong bayan, bilang siya ay official ng inyong lungsod, bilang mayor ng inyong lungsod, masaya ba kayo dyan? Natutuwa ba kayo dyan sa mga ganyang ugali? Ha? Tinatanong lang namin sa inyo, mga DDS. Oo, di ba? Kasi nakakaano eh, parang nakaka-disappoint. Oh, kung ikaw matalino at disinting tao, educated ka na tao, pag ikaw supporters niya at marinig mo yan, ay talagang ma-disappoint ka ho. Di ba? Hindi naman tama yung ganyan. Oo, di ba? Kasi para bang uneducated ang mga ganyang klaseng tao. Di ba? O ayon pa sa kanya ha, nagsimula daw ang pagsira sa reputasyon ni Sara Duterte sa 125 million. Yes, sabihin na natin dyan nagsimula. Pero hindi lang ho 125 million ang issue dito. Mayroon pa po confidential fund sa DepEd na 612.5 million. At saka iba pa, yung mga di umano'y joint bank account. At saka yung pagbanta niya kay Pangulo at First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Di ba? Oh, mayroon pang bribery. Oh, may iba pa mga ka-action. Yung mga grounds, hindi lang po yung 125 million ang grounds para siya na impeach ulit doon sa House of Representatives. Di ba? Oh, ngayon tinatanong niya, bakit nauna pa na impeach itong issue lang daw na 125 million? Pero alam ho natin hindi lang 125 million. Binanggit ko na ho ang mga grounds kanina, di ba? Oh. Bakit hindi daw yung 2 billion ba yun? 2 billion dollars? Oo. Ang in-impeach. Eh kung may sapat ho kayo na grounds, kung may mga sapat kayo na ebidensya, eh bakit hindi ho kayo mag-file ulit? Di ba? Yan lang ho, napakasimple lang ho eh. Di ba mga ka-action? Ngayon, di na ba kayo nahihiya na sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos may naibalik na bulto-bultong pera, may naibalik na mga magagarang sasakyan? Di ba? Eh nung panahon nga ng tatay nyo, walang naibalik na mga magagarang kotse, walang naibalik na bulto-bultong pera, pero alam niya may korupsyon, di ba? Kaso lang wala naman siyang ginawa nun, di ba? Tama lang ho siya hindi ko kayong korupsyon, maghanap kayo ng isang Marcos. Di ba? O di ba? Mas nakakahiya ang tatay mo. Alam ng tatay mo na may korupsyon, pero wala siyang inaksyon nun. Pero dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, ni Pangulo, nakikita ng taong bayan, may naibalik na mga magagarang kotse. May naibalik na bulto-bultong pera. Di ba? May nakukulong. May naipakulong, hindi lang may naikukulong, may napakulong. Oh, tingnan mo naman. Habang gumugulong ang investigasyon, nakadetain ho sila, 'di ba? Oh, susunod pa diyan ang iba. 'Di ba? Oh, sino pa tong nasasangkot? Oh, sila Jinggoy, Villanueva, Escudero. Oh, yan pa. Oh, pero nandiyan pa sila sa trabaho nila. Pero ang tabayanan ho natin kung ano ho ang susunod na mga mangyayari. Di ba? Oh, ayan pa, humabol pa si Marcolita. Di ba? Oh, kaya, bago nyo birahin ang administrasyon, tingnan nyo muna ang tatay nyo noon. Kung may nagawa din ba siya pagdating sa korupsyon. Kasi nakakahiya yung bira ka ng bira sa harap ng inyong mga taga-suporta. Tapos yung tatay mo, wala palang nagawa pagdating sa corruption. Abay, nakakahiya ho yun. Diba? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!